Another day, another update. So for today's video, pupunta tayo ngayon sa Kamaynilaan. Ang aga nga ng service ngayon kasi sabi ko agahan nila pero ako ang na-late. Nagdala nga ako ng unan ko kasi sabi ko matutulog ako sa biyahe. Naging siopaw pa nga. Ilang oras nga din yung biyahe namin para ko kami makarating sa opisina. Dahil ngayong araw ay may meeting kami. Kaya sabi ko, isabay na din yung pag-pick up ng mga materyales para isahan lang ang biyahe. Bago nga namin ipagpatuloy ang aming biyahe, ay sabi ko mag-take out na lang kami dahil tumutunog na ang tiyan ko. Nagdidigmaan na sila sa loob ng tiyan ko. Pagdating nga namin dito sa may EDSA ay namumula na. Namumula na din ang mata ko. Namumuti pala sa sobrang tagal ng biyahe. Nagmadali na nga ako at ako na lang ang hinihintay nila. Wow, pa-special. Malayo nga ang pinanggalingan ko kaya sabi ko, pasensya na mga iho. Ang batang aray, batang genyo. Hindi nga ako masyado nakapag-video sa loob ng opisina kasi nahihiya ako. Ay, may hiya din. Ngayon ko lang kasi na-discover. At dahil nanghina nga ako kaka-English sa boss ko, sabi ko mag-megamall na lang muna ako habang hinihintay ko yung service. Habang naglalakad nga ako ay nakita ko itong loto, sabi ko baka araw ko na to. Nag-ikot-ikot nga lang din ako para magamit ko naman tong jacket ko. Para may silbi naman, mag-aircon na lang ako. At dahil lang sobrang bait ng driver namin ay pinatawid niya pa ako sa kabila. Kasi daw malapit na siya. Nagbiyahe na nga lang din ulit kami kaya sabi ko parang naghahanap lang kami ng sakit sa katawan. Dahil nasobrahan ko yata sa pag-i-English sabi ko na drain na ako. Baka naman boss pwedeng mag-translator na sa susunod. Nagpadiretso na nga lang din muna ako sa site kasi sabi ko titignan ko kung ano yung mga natapos nila habang wala ako. Iso-surprise ko sila ng ratatat. Buti na lang at tumigil na din yung ulan dito kaya nakapag-plaster na sila at ayan, muntik pang mahulog yung shorts niya. Nagpipintura na nga din sila pagdating ko at pinasimulan na din ni Foreman ipaayos itong mga door opening para ikakabit na namin yung mga pinto. Tinutuloy na nga din nila yung pagkaklading ng mga biga sa kabila. At ayun na nga, sinimulan na nila yung pagbibricks dito kasi sabi ko, ifo-full blast na to. At dahil nga pagod ako sa biyahe at sa pag-report ng napakahabang problema ay sabi ko, uuwi na ako, magpapahatid na ako. At sabi ko nga sa driver ay daan niya muna ako sa palengke. At sabi ko baka meron nang nagtitinda ng baka. Pagdating nga namin dito sa palengke ay sobrang daming ibon. Naku, ano na naman to. Buti na lang nasa loob ako ng sasakyan. Baka maiputan pa ako. At baka uminit ulo ko at madagdagan pa yung problema na i-report ko kanina. At pagdating ko nga dito ay may baka nga. Gulo yun. Bumili nga ako ng pangpapaitan, mas papait pa sa'yo. Bumili lang naman ako ng pampasakit ng tuhod at mga kasukasuan. Sabi ko nga kay kuya, ipiliin niya yung fresh, yung mas fresh pa sa akin. Nakabili na nga ako at sabi ko, punta na kami. At iluluto ko pa to ng 3 oras. Baka umaga na hindi pa ako nakakain. Mas makunat pa sa'yo. Yun lang, bye!